Bali, ililipat lang po natin dito sa channel na ito yung kwentong ito. Kaya kung napakinggan nyo na, pwede naman po kayong mag next video. Sayang lang po kasi dahil marami pang hindi nakakapakinig nito. Nagka-problema po kasi ito sa isang channel, kaya kailangan pa rin po natin itong i-upload. Di lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Simulan na natin ang kwento. Sa panahon ngayon ay hindi na uso ang salitang barter, pero hindi may kakailan na hanggang ngayon ay may nagaganap na bartera ng gamit. Pagkain o kung ano pa mang mga gamit na pwedeng ipagpalit sa ibang bagay na hindi na ginagamitan pa ng pera. Nangyayari ito sa iba't ibang online platform. High-tech na ang gamitan ng barter sa mga walang pera. Subalit may mga liblib na lugar na laganap pa rin ang barteran, kung saan mga bata pa ang nagsasagawa para lamang makatulong sa pangkain ng pamilya. Nakakaawat nakakahabag kung tutuusin. Ngunit, paano kung isa lamang pala itong panlalansi upang makabiktima sila ng tao? Makikipagbarteran ka pa rin ba sa mga batang inakala mong mga inosente at hindi kayang manakit? Nagkandadapa-dapa na ang isang may edad na mangangahoy sa pagtakbo. Palinga-linga pa siya sa likod upang makita ang humahabol sa kanya, ngunit wala yun sa kanyang likuran. Malakas ang pagragasa ng ulan, kaya hindi siyang masyadong makatakbo dahil na rin sa dulas ng lupa. Sumisigaw siya ng tulong, ngunit dahil nasa gubat siya ay suntok sa buwan kung may maliligaw doon upang makatulong sa kanya. Hanggang sa matisod siya sa malaking ugat, nadapa siya't nahirapan siyang bumangon, lalo pat mukhang may nabali pa sa kanyang buto. Pilit siyang tumatayo subalit nahihirapan naman siya. Nakarinig siya ng mga yabag. At doon, nakita niya yung kaninang mga humahabol sa kanya. Nakangisi at naglalaway. Isang napakalakas na sigaw ang sumabay sa ragasa ng ulan ang pinakawalan ng biktima nang makitang susugurin na siya. 5 taon nang nagtuturo si Hernan sa isang pribadong paaralan sa elementarya. Mahilig siya sa bata kung kaya't iyon ang napili niyang advokasya sa larangan ng trabaho. Dito ko siya't ibinahagi niya sa akin ang malagim niyang sinapit sa kamay ng mga aswang. 8 taon nang nakalilipas nang magdesisyon siyang magtrabaho sa pampublikong paaralan. Pinalad naman siya subalit sa isang liblib na paaralan. Hindi na po pinababanggit ang lugar at paaralan na yon bilang pagprotekta sa imahe ng lugar. Isa pa, kamakailan lamang inabalitaan niya na wala ng mga umaatake pa ron. Noong unay medyo alanganin pa siya. Paano ba naman kasi? Mahirap rin ang tubig doon. Kinakailangan pa niyang mag-igib at tumira sa isang kubo. Wala rin kasing mga boarding house sa mga liblib na lugar, kaya naman kinakailangan niyang magtiis doon. Ililipat ko siya sa kanyang punto de vista upang mas maintindihan niyo ang kwento niya, Sir Joseph. Sir Joseph, naway maitampok po ang kwento ko rito sa inyong channel. Matagal na pong nakikinig rito ang pamangkin ko, kaya naman ninanais niyang ibahagi ang aking kwento. Sana'y mapakinggan ko rin dito ang nakakapangilabot na kwento na naranasan ko noong ako'y nagtatrabaho pa. Sa ngayon ay tuluyan na ako naging baldado at ito mismo ang dahilan kung bakit isinusumpa ko ang nangyari sa akin noon. Ito mismo ang nagpapaalala sa akin kung bakit ako nagkaganito. Kaya naman, sana'y may kapulutan kayong aral sa karanasan kong ito. Noong unang araw ko sa paglipat sa nayon na yon, medyo nakaramdam ako ng pagkadismaya. Solar ang mga gamit doon at mahirap din ang signal. Pero naisip ko na walang mangyayari sa akin kung panay ang reklamo ko, kaya naman tinanggap ko na lamang ang sitwasyon ko doon. Total ay pagtuturo sa mga mag-aaral ang tinungo ko sa lugar na yon. Isa pa'y kahit unang araw ko doon, maraming nakikipag-usap naman sa akin. Di labang ako ang guro na naroroon dahil may 4 pa palang nauna sa akin. Magandang hapon po, sir. Maligayang pagdating dito sa nayon natin. Bali ako nga po pala si Ma'am Santos, ang co-teacher ninyo. Pagbati sa akin ng isang guro.
May daladala itong isang mangkok ng sinigang na manok. Alam na alam ko yun dahil naaamoy ko. Isa pa'y paborito ko rin yon, kaya naman laking tuwa ko. Mabilis ako nagpasalamat sa kanya. Pinapasok ko siya sa munti kong tinutuluyan na hindi naman niya tinanggihan. Siguro upang makipagkwentuhan na rin kung ano ang magiging buhay ko sa lugar na yon. Anyay mga katutubo ang karamihan sa kanilang magiging mag-aaral. Hindi rin daw uso sa paaralan ng salitang maagang pagpasok o maaga sa pagpasok dahil ang dahilan daw ay malalayo ang lugar ng mga mag-aaral. Bukod sa mahirap ang kanilang madaraanan ay milya-milya pa ang kanilang nilalakaran. Nagpatango-tango naman ako habang pinapakinggan ng guro. Nakaramdam ako ng awa sa mga bata. May mga batang dumaraan rito para magtinda ng mga gulay, sir. Kung pwede lang, makipagpalit kayo ng bigas. Malambing na saad ni Ma'am Santos. Tipikal na nakikipag-usap bilang pagmamalasakit para sa mga bata. Magkano po ang pagbebenta nila dito ng gulay? Galak ko pang tanong. Willing naman akong tumulong para sa kanila. Ay hindi po pera ang kailangan nila, sir. Bigas po o kung ano pa mang gamit na kapaki-pakinabang sa kanila. Tugon naman ni Ma'am Santos. Nangunot ang naukot na isip ko na uso pa pala doon ang barteran. Pero kung iisipin mo naman, masyadong malayo sa bayan ng lugar na yon. Paano kaya sila? Kaya mas pinili na lamang nila makipagpalit ng gamit o pagkain kaysa lakarin pa ang bayan para bumili ng kailangan nilang mga gamit sa kakarampot nilang pera. Nang makalis na siya, agad kong chinek ang mga dala kong groceries. May isang sako naman akong bigas. Nagtakal na ako ng isang plastic bag bilang paghahanda ng pamalit sa mga bata. Nakakaramdam ako ng kagalakan sa maaari kong may tulong sa mga batang kaawa-awa. Di nga naglaon. Habang nagsasayang ako'y nakarinig ako ng mga batang tila nag-uunahan. Subilip ako sa kubo ni Ma'am Santos at nakita ko siyang masayang namimili ng produktong dala ng mga bata. Narinig ko pa siyang sinabihan yun na wala pa itong maraming bigas kaya sabon na lamang ang ipampapalit niya sa mga gulay. Kita ko sa mga bata ang pagsilay ng ngiti sa kanilang mga labi. Tila ba masayang masaya sa simpleng bagay na ibinibigay sa kanila. Nang matapos sila kay Ma'am Santos ay nakita ko na may tumuro sa aking kubo. Nagsitakbuhan ng mga bata papunta sa aking kinaroroonan. Dala-dala ang kanilang mga sako. Agad ko silang pinagbuksan at kinamusta ko sila, kaso hindi nila ako maintindihan. Sir Hernan, mga manubo po ang mga yan, hindi ka talaga nila maintindihan. Sambit ni Ma'am Santos na nakatanaw pala sa amin. Pagkatapos ibinalingan niya ang mga bata at kinausap sa kanilang salita. Tumango naman ang mga bata at nag-hi sa akin. Natuwa ako sa inasta nila. Tinignan ko ang mga daladala nila. May mga gulay at prutas, kagaya ng abokado. Yun ang kinuha ko at ilang gulay na maaari kong iluto. Pagkatapos inilabas ko ang mga plastic bag na may lamang mga bigas. Ang mga hindi nakakuha tinakalan ko rin upang lahat sila'y may maiuwi. Nagpasalamat sila sa akin at nagpaalam na kahit na hindi kami magkaintindihan ay nagbabase na lamang ako sa kanilang mga kilos. Nginitian ko sila at nagbiyahe na sila. Masaya ko silang tinatanaw habang papunta sa ibang kubo upang ilako ang kanilang mga daladala. Hindi naman ako maselan. Sanay ako mamuhay mag-isa. Pero ito pala mga kauna-unahang pagkakataon na mananatili ako sa isang kubong mag-isa. Maaga ang pagsasara ng mga kabayan dito dahil wala namang aktibidad sa gabi. Di kagaya sa syudad, may mga tambay pa sa labas. Naglalakwatsa, umuwi galing sa trabaho o di naman kaya mga bata pang naglalaro sa labas. Nakakapanibago. Habang niluluto ko ang gulay galing sa mga batay, minabuti kong tikman muna ang isang abokado. Kapag go'y may narinig akong kaluskos. Malakas ang pandama ko sa kapaligiran ko. Di kasi ako yung tipo ng taong pakampante lamang. Pinakiramdaman ko yun ng mabuti hanggang sa palapit ang kaluskos. Sir Hernan, may sasabihin po ako sa inyo. Boses ni Ma'am Santos. Nagulat pa ako doon. Akala ko'y kung ano na. Mabuti na lamang at siya yon.
Ngunit nagtaka pa rin ako kung ano ba ang sadya niya at pumunta siya ng ganoong oras sa akin. Pinagbuksan ko siya at nakita ko nagpalingalinga siya sa paligid. Yung parang balisa siya sa kung ano man ang nasa paligid. "Ma'am, Hernan na lang po ang itawag niyo sa akin. Teka, ano po bang sadya niyo sa akin at napasugod kayong bigla?" Tanong ko na nananatiling kalmado kahit ang totoo'y nakakaramdam na rin ako ng kilabot, lalo pat sobrang dilim sa labas. Mabilis siyang bumaling sa akin. Seryoso siyang tumitig sa aking mga mata. "Pasensya na kung hindi kita nabilinan. Siya nga pala, dito, pagsapit ng dilim, bawal nang magbukas ng pintuan o bintana. Kaya kung may maririnig ka mang katok pero hindi sumasagot, wag na wag mong pagbubuksan. Saka magkandado ka palagi, maliwanag." Wala sa sariling napatango na lamang ako. "Teka, ano bang meron? Delikado ba rito?" Tanong ko ba sa kanya. Nakita ko ang pag-aalangan sa mga sinabi niya. Ano kasi, nakita mo naman ang lugar natin, hindi ba? Malapit sa kabundukan. May mga mababangis na hayop na bumababa rito, kaya huwag kang basta-bastang lalabas." Tugon pa niya. Umuo na lamang ako. Nagmamadali siyang nagpaalam sa akin. Pinasara niya sa akin ng mabilis ang pintuan. Binalikan ko ang niluluto ko pero hindi mawala sa isipan ko ang kanyang reaksyon. Pakiramdam ko pa hindi iyon ang tunay na dahilan kung bakit binilinan niya ako. Ngunit kahit ano pa man yon, isa lamang ang sinisiguro ko. Delikado kung ano man ang gumagala sa gabi. Nakaramdam ako ng alarma. Nagmadali akong kumain at nagasikaso. Ang totoo'y nakaramdam din ako ng takot. Pinilit kong makatulog. Malamig ang simoy ng hangin. Isang gasera lamang ang gamit ko kaya medyo nakadagdag iyon ng aking takot. Habang nakapikit ako hindi ko maiuwasang mag-isip ng kung ano-ano. Nakikiramdam ako sa paligid hanggang sa may narinig akong kaluskos sa labas. Parang may naglalakad sa labas ng aking kubo. Maigpit kong hinawakan ang aking kumot at nagtalokbong. May inihanda rin akong balisong kung sakaling may makakasagupa ako. Yung kaluskos ay huminto sa pintuan ko. Parang hihiwalay ang kaluluwa ko sa takot ng marinig yon. Dahan-dahan ngunit malakas ang pagkatok. Hindi ako gumagalaw sa aking kinahihigaan. Bagkus ay nagdasal ako ng taimtim. Inintay kong may magsalita sa labas pero wala talaga. Hanggang sa kusa itong tumigil, dinig kong muli ang kaluskos na papalayo sa kubo. Nakahinga ako kahit papaano ng maluwag. Ngunit hindi pa rin ako nakatulog kaagad sa takot na baka bumalik ang kung sino man o ano man ang kumakatok na yon kanina. Sa kakaisip ay hindi ko na malaya na nakatulog na rin ako. Kinabukasan ay ginising ako ng mga tilaok ng mga manok. Ang sarap pakinggan dahil damang-dama ko talaga na nasa probinsya ako. Bala ko sanang bumisita kay Ma'am Santos upang magpasalamat kaso maaga ako sa paaralan. Gagayak na sana ako nang maalalang wala palang gripo dito. "Sir Hernan, magandang umaga ho." Tawag ng isang binatilyo sa akin. Nagpakilala siya bilang si Santino, isa sa mga kapitbahay ko. Kilalang kilala na pala ako dito dahil kay Ma'am Santos. Kahapon pa pala niya ako naikwento sa mga tao ron. "Oh, ano bang may tutulong ko sa iyo, Santino?" "Ano po kasi, malayo ho dito ang tubig. Kung gusto niyo po, pag-iigib ko na lang po kayo kagaya ng ibang mga guro dito. Kaunti lang naman po ang sinisingil ko eh." Anya pa. Doon ko pa lamang napagtanto na gustong magpabayad ng binatilyo. Hinayaan ko na lamang siya at pumayag na rin. Hindi ko rin naman kasi kabisado ang lugar para tuntunin ng sapa. Baka mamaya ay malayo pala at mahuli pa ako sa klase. Nang makaalis na siya ay naghanda na rin ako ng agahan. Naisip ko na pati rin pala sa nayon ay may bayad. Akala ko'y makakalis na ako ng gastos kung dito ako maninirahan. Biro lamang. Naging abala ako sa mga nagdaang araw. Kaya naman nakalimutan ko na ang tungkol sa kumakatok. Hindi ko kasi inaasahan na maraming mag-aaral sa paaralang ito. Nahihirapan din akong mag-adjust dahil sa kanilang dialekto. Kaya naman nagpapaturo pa ako sa mga co-teachers ko tuwing break time. Ganun ako kasi pag sa trabaho ko. Maraming natutuwa sa aking kasipagan. Madali ring pakisamahan ng ibang guro doon kaya kahit abala
ay mas magaan pa rin sa pakiramdam ang pumasok sa paaralan. Kumusta naman yung araw mo, Sir Hernan? Kumusta sa akin ni Sir Rudy? Kagaya ko'y may dedikasyon din ito sa larangan ng pagtuturo, kaya bibihira lamang kaming nagkakausap. Dinala niya ang baonan niya at tumabi sa lamesa ko. Eto, maayos naman. Simpleng tugon ko naman. Yung tinitirhan mo maayos ba? Takang tanong niya sa akin. Nagkasalubong ang kilig ko sa kanyang inista. Bigla namang nagbago ang kanyang reaksyon. Agad siyang ngumiti at tumutok ang kanyang paningin sa baunan. Di ba galing ka pa ng syudad? Malaking adjustment para sa iyo ang pagtira sa kubo. Pagdadahilan niya naman. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Pero hindi ko ikinailang naranasan ko nung unang gabi ko sa kubo. Yung tungkol sa katok na hindi naman nanaulit. Napatigil siya sa pagsubo ng saglit na napasulyap sa akin. Mabuti hindi mo pinagbuksan. Anya pa. Nabalaan na kasi ako ni Ma'am Santos. Tugon ko naman. Muli siya napatigil sa pagkain. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Kahit sino, kahit kakilala mo pa yan, huwag na huwag mong pagbubuksan kapag sumapit na ang gabi. Paalala niya sa akin na ipinagpasalamat ko naman. Muli akong nagtanong sa kanya kung ano ba ang mga mababangis na mga hayop na bumababa sa lugar namin. Pero kibit-balikat lamang ay tinugon niya sa akin. Nag-isang buwan na ako sa pagtuturo pero naging normal na ang lahat. Subalit wala akong oras na makipagkilala sa mga kapitbahay. Ni hindi na nga ako naaabutan ng mga batang nakikipagbarter. Tuwing Sabado at Linggo'y umaalis ako upang magsimba at magtambay sa bayan upang doon mag-imprenta ng mga kakailanganin ko sa trabaho. Pero isang linggo na hindi ako nakasimba, nanatili ako sa kubo. Ang dahilan ay nagkatrangkaso ako. Nakahiga lamang ako dahil hindi ko kayang bumangon. Sir Hernan, nandyan po ba kayo? Dinig kong tawag sa akin ni Santino. Mukhang pag-iigib niya yata ako ng tubig. Pinilit kong bumangon para dumungaw sa bintana. Santino, ikaw pala yan. Pasensya ka na pero hindi na muna ako magpapaigib. Matamlay na sabi ko sa kanya. Ngunit mabilis siyang umiling na para bang nagsasabing hindi iyon ang ipinunta niya sa akin. Nakita kong may dala siyang mangkok ng ulam. Hindi po ako nagpunta rito para doon. Nandito po ako para iabot ito sa inyo. Ipinabibigay po ni Ma'am Santos. Anito pa sa akin. Iniabot ko yun sa bintana. Nilagang isda pala yon. Sumasamyo ang bagong lutong ulam sa aking ilong. Salamat nga pala sa pagdala nito sa akin. Pakipasalamatan na rin si Ma'am Santos. Bilin ko sa kanya na kanya namang tinanguan. Nang makahalis na siya'y pinagmasdan ko ang ulam. Naalala kong hindi pa pala ako kumain simula noong umaga. Umiinom ako ng gamot kahit walang kain-kain. Hindi ko talaga kasi kaya ang magsaing ng mga oras na yon, kaya nagpasalamat na lamang ako sa grasyang dumating. Akmasa na akong kakain nang may marinig akong kumakatok sa aking pintuan. Nangunot ang noo ko. Sa totoo lamang naiinis na ako. Hindi dahil ayaw kong may bisita, kung hindi gusto ko lamang talagang magpahinga. Ayaw ko ng maingay at kakwentuhan, subalit hindi ko maiwasang labasan ng taong kumakatok sa labas. Hernan, naku, totoo nga palang sabi nila na may sakit ka raw. Ani ni Sir Rudy sa akin na may bahid pa ng pag-aalala. Oo nga, mukhang hindi nga ako makakapasok bukas kung hindi pa ako magkakaroon ng lakas. Paliwanag ko naman sa kanya na ikinatango niya. Niyaya ko siya sa loob, kaya mas lalo ako nahiya dahil sa mapanuri niyang mga mata. Manapat hindi man lamang ako nakapagligpit at nakapag-ayos ng loob ng bahay. Magsasalita sana ako nang tingnan niya ang aking kaldero. Wala ka pang nasasaing? Pag-aalalang tanong niya. Pasensya na, wala akong maiaalok sa iyo. Kung gusto mo, kape na lang, mag-iinit muna ako ng tubig. Pag-aalok ko naman sa kanya. Hindi. Bumalik ka na sa higaan. Ipagluluto na lang kita. Walang ibang magtutulong-tulungan dito kung hindi tayo lamang din.
Saad niya na pinagtulakan na ako sa higaan. Gusto ko sanang umalma dahil nakakahiya, pero aminado rin akong kailangan ko ng tulong. Magsasalita pa sana ako nang mapuna nito ang mangkok sa tabi ng higaan ko. Tinanong niya kung sinong nagbigay kaya sinabi kong galing yon kay Ma'am Santos. Tumango naman siya pagkatapos siniyasat iyon. Malamig na to. Isa pa'y lugaw na may luya ang kailangan mo. Anito na kinuha ang mangkok at inilayo sa akin. Sasawayin ko sana siya kaso nakalabas na siya ng kwarto ko. Wala na ako nagawa kung hindi ang mahiga. Natatabingan lamang ng kortina ang kwarto ko dahil nga walang pintuan. Kaya naaninag ko ang figura ni Rudy sa labas. Mukhang naghahanda nga ng mga lulutuin. Kaya naisip ko na kahit papaano'y maswerte ako sa aking mga kasama. Di nila pababayaan ang kapwa nila guro. Habang inaaninag ko siya sa labas ay nagtanong ako sa kanya kung bakit ganoon sila ka-concern sa akin para tuloy ako nai-spoiled. Hindi naman sa pang-i-spoiled, kaso ayaw ko lang na malagasan ng guro dito sa atin. Dahilan niya pa. Nagsalubong ang kilay ko sa kanyang sinabi. Anong lagas? Bakit? May nawawala bang guro dito? Yan ang mga tumatakbo sa aking isipan noong mga sandaling yon. Ano bang ibig mong sabihin? Takang tanong ko pa sa kanya. Nang may salang na niya ang kaldero'y sumungaw siya sa bintana. Huminga muna ito ng malalim bago tumugon. Alam mo kasi, bibihira lamang ang may nagboboluntaryong magturo rito at kung meron mang bagong guro. Naputol ang kanyang sasabihin nang may marinig kaming mumunting tinig sa labas. Nawala kaagad ang atensyon ko kay Sir Rudy. Ganoon din siya. Pinagbuksan niya ang mga bata. Sir, pasensya na po kung mautusan ko kayo. May mga bigas dyan na nakaplastik sa ilalim ng lamesa. Ipagpalit niyo po yan sa mga daladala ng mga bata. Pakiusap ko pa sa kanya. Walang reaksyon si Sir Rudy. Nailang tuloy ako dahil sa isipin na baka ayaw niya nang inuutusan siya. Naririnig kong kinakausap niya ang mga bata sa kanilang lengguwahe nang tawagin ako ni Sir Rudy. Sinabi niya sa akin na mga karneng tapa ang dala nila. Ubos na raw ang mga gulay. Umuo na lamang ako. Wala ako sa wisyo kung ano man ang dala-dala nila. Ang sa akin lamang ay maiabot ko sa kanila ang tulong. Nang makuha niya yon, ay dinala niya sa akin ang mga karne. Amoy na amoy ko yung bagong pausok na tapa. Mukhang pinausukan nila ito bago dinala rito sa amin. Mabango yun sa pangamoy ko pero wala akong ganang kumain. Siniyasat ko ang karne. Hindi ako maalam sa karne pero kahit ganoon ay medyo pamilyar sa akin ang ibang parte. Hindi iyon mabuto. Purong laman lamang yon, kaya ayos na rin para sa akin. Nang mahainan ako ni Sir Rudy, pinakain niya na ako kaagad. Nasaan yung mangkok? Tanong ko pa. Huwag mo nang hanapin, naitapong ko na. Di pwede sa iyo yung lumamig na pagkain na. Tugon naman niya sa akin. Nasayangan ako't medyo nakaramdam ng kakaiba kay Sir Rudy. Bigay kasi yun tapos tinapon lamang niya yun ng basta-basta. Gusto ko pa sanang magreklamo, kaso'y naisip ko na naitapon na. Baka sumama pa ang loob niya kaya nanahimik na lamang ako. Nang masiguro niyang maayos na ako, may binigay siya sa akin bago umuwi. Wag na wag mo yang ihihiwalay sa katawan mo. Makakatulong yan sa iyo para walang mangursonada sa iyo rito. Saad niya pa. Tinitigan ko ang kanyang ibinigay. Ano to? At sino namang mangursonada sa akin dito? Sunod-sunod ko pang tanong. Talisman yan. Alam mo naman dito sa malalayong nayon, maraming mga kababalaghan. Basta, sa maniwala ka't sa hindi, wag na wag mong ihiwalay sa sarili mo yan. Paniniguro lang ng kaligtasan mo. Paliwanag niya pa. Tumango na lamang ako. Sa totoo lamang ay hindi naman ako naniniwala sa mga kababalaghan na yan. Pero para makaalis na siya at makapagpahinga na ako, ay sumang-ayon na lamang ako sa kanya. Nilak ko ang pintuan at bumalik na sa higaan. Pagkatapos ay nagpahinga na ako. Itinabi ko sa ulunan ko ang talisman na kanyang sinasabi. Saka ko na yun iisipin kapag gumaling na ako. Hindi pa rin ako pumasok sa Lunes. Ang dahilan ko hindi pa masyadong maayos ang aking pakiramdam.
Nagpunta na rin ako sa ospital dahil nga may nervyos na rin ako. Kapag nagkakasakit ako'y nangangamba ako at para bang may kinakatakutan. Naging maayos naman ang lagay ko sa ikalawang araw. Binati ako ng mga kasamahan kong guro, lalong-lalo na si Sir Rudy. Pinuntahan pala niya ako sa aking kubo, ngunit hindi niya ako nadatnan doon. Oo nga pala, doon na ako nagpalipas sa ospital dahil hindi ko kayang mapag-isa sa tinutuluyan ko. Mas okay na yon. Nga pala, yung talisman na binigay ko sa'yo. Tanong niya pa sa akin. Isa yung kwintas na may palawit na tanso, wala namang nakaukit ron, at isang pinong tanso lamang iyon na nasa 1 pulgada. Pareha ba iyon at maliit lamang? Inilabas ko yun sa aking polo. Nakita kong maliwalas ang kanyang mukha at inakbayan ako. Wari ay natuwa sa pagpapalag ako sa kanyang binigay. Sa totoo lamang ay hindi ko naman yun dinala noong nagpunta ako sa ospital. Kung hindi ko lamang nakita sa tabi ng ulanan ko, baka tuluyan ko nang nakalimutan yon. Sa paglalakad ko papunta sa aking klase, nakasalubong ko naman si Ma'am Santos. Bakas sa mukha niya ang tuwa nang masilayan din ako. Agad niya akong pinati at kinamusta ang aking lagay. Kahapon pinadalhan kita ng adobong manok kaso wala ka. Nakain mo ba yung nilagang isda nung isang araw? Tanong niya sa akin. Napahimas na lamang ako sa batok at walang mapagpipilian kung hindi ang magsinungaling. Sinabi ko na kinain ko kahit na ang totoo'y itinapon ni Sir Rudy iyon. Pero pinaningkitan niya lamang ako ng mga mata na wari ay hindi kumbinsido sa aking pagsisinungaling. Sige na Ma'am Santos, mauna na ako sa iyo. Magsisimula na rin kasi ang klase ko. Pagdadahilan ko na lamang kahit ang totoo'y gusto ko na lamang makaiwas. Sa totoo lamang ay hindi ko nagustuhan ang pagtitig niya sa akin. Nakakakaba na para bang ang weirdo ng kanyang presensya. Agad ko yung ibinaglit sa aking isipan upang makapag-focus sa aking trabaho. Naging maayos naman ang araw ko. Nang makauwi na ako'y nag-isip ako ng lulutuin. Nang biglang sumagi sa isipan ko ang tapa ng mga bata. Nakalagay yun sa sisidlan kong basket. Wala kasing rep doon. Pero pagbuklat ko sa dyaryong nakabungkus sa tapa ay bigla ko iyong naitapon sa gulat. Buisit, akala ko ba nakapreserve na ito? Ba't nabulok agad? Paghihimutok ko pa. Paano ba naman kasi inuuod na umaalingasaw na rin ang amoy nun? Tapos ang itsura nito'y nangingitim pa. At bigla na lamang naging preskong laman iyon na may dugo-dugo pa. Napaduwal ako sa isang supot. Agad ko yung itinapon dahil hindi ko matagalan titigan. Nagtataka ako dahil hindi naman yun ganoon nandalhin sa akin ni Sir Rudy. At dahil hindi ako naniniwala sa mga kababalagan, si Sir Rudy na ang pinaginilaan kong naglagay nun. Baka pinalitan niya yung tapa. Wala namang nagpunta ritong iba kung hindi lamang siya. Nakaramdam tuloy ako ng pagkadismaya sa kanya. Dahil sa nangyari ay nawalan na ako ng ganang kumain. Naganda na lamang ako sa pagtulog kahit kumakalam ang aking sikmura. Idagdag pa na isinuka ko yung laman ng aking tiyan. Kako sa sarili ko, saka na ako kakain kapag medyo umayos na ang aking pakiramdam. Habang pabiling-biling ako sa higaan ay minaramdaman ako sa labas. Kumabog na naman ang aking dibdib. Dahil sa may kumakaluskos dito, pakiramdam ko talaga'y may tao roon. Hindi ko maiwasang matakot dahil umiikot ito sa aking kubo na tila ba naghahanap ng tiyempo para makapasok. Ang mas ikinabahala ko ay wala akong dalang pang self-defense man lamang dahil wala naman nang nagparamdam muli. Nagagilap ako sa tabi ko ng maaaring ipanlaban kung sakali man. Yung balisong ko ay nasa bag. Kaya dahan-dahan ko yung iniabot. Halos hindi na ako umihinga sa sobrang pag-iingat na baka maramdaman nila ako. Nanginginig na ang kamay ko lalo nang mapagtanto ko na hindi lamang pala iisa ang kumakaluskos na yon sa labas. May mga kasama pa ito. Nang mahapuhap kong hinahanap ko agad ako nagtalokbong sa aking higaan. Grabe ang kilabot ko ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko'y hindi na ako aabutan pa ng kinabukasan. Nakarinig ako ng paghagok na para bang baboy. Nagsalubong ang kilay ko.
Ito na siguro yung sinasabi ni Ma'am Santos na mababangis na mga hayop na bumababa rito sa nayon. Sad ko pa sa aking isipan, pero yung isa'y umaangil na parabang aso. Parang napakalaking aso o dili kaya'y lobo. Dahil doon ay mahigpit kong hinawakan ang kumot ko sa labis na takot. Halos manigas na ako sa kinahihigaan ko dahil sa mga hayop sa labas. Di naglaon ay nakarinig ako ng bulungan. Sobrang hina lamang iyon at hindi ko maintindihan. Iba rin kasi ang lingwahe nila. Pero sa hinuha ko'y isa yung lalaki at babae. Mga mababangis na hayop at bandido ba itong umaaligid sa akin? Tanong ko pa sa aking isipan. Nagdasal na lamang muna ako na sana'y wala silang gawin sa akin. Halos 1 oras silang paligid-ligid sa akin. Hindi ko makuwang makatulog sa sobrang takot. May mga pagkakataon na kumakatok pa yung mga yon. At kung minsan may umaamoy banda sa may ulunan ko sa labas. At ang mas nakakakilabot ay nang may tumutulak sa aking pintuan. Mabuti na lamang at bumili ako ng tripleng kandado nung pumunta ako sa bayan, kaya hindi basta-basta mapapasukan ang aking pintuan. Ganon din sa kaisa-isang bintana ko. Tao po. Mahina at nakakapangilabot na tawag ng isang lalaki sa labas. Gusto kong mahimatay sa takot. Mabuti na lamang at hindi ako bumigay. Lalo pat bumalik na naman ang aking nerbiyos. Naalala ko ang talisman na ibinigay sa akin ni Sir Rudy. Parang may nagtutulak sa akin na hawakan yun ng maigpit. Sinabayan ko yun ng dasal. Nahimala namang umalis ang mga umaaligid sa aking sakubo. Kinabukasan nga ikinuwento ko kaagad kay Sir Rudy ang mga nangyari sa akin. Ngunit parang hindi na siya nagulat doon. Mukha namang hindi siya nag-aalinlangang maniwala, pero nagulat na lamang ako sa kanyang mga sinambit. Huwag na huwag kang tatanggap ng pagkain kay Ma'am Santos. Alam kong siyang bumisita sa iyo kagabi. Saad niya pa sa akin. Teka, ba't naman niya gagawin yon? Anong rason niya? Bakit kailangan niyang manakot? Sunod-sunod na tanong ko. Gusto kong maniwala sa kanyang sinasabi. Pagkatapos ng trabaho namin ay isinama ako ni Sir Rudy sa bayan. Hindi ko alam kung anong pakay niya doon. Hindi rin naman niya sinasabi. Basta nakasunod lamang ako. Nakarating kami sa isang lumang bahay. Parang pang sinaunang panahon ng estilo noon. Ano po yung ginagawa natin dito? Di ko na napigilan pang magtanong. Tumingin siya sa akin at gumanti ng ngiti. Dito nga pala ako nakatira. Ipapakilala ko sa iyo ang lola ko. Ani Sir Rudy sa akin. Nakahinga naman ako ng maayos. Anyay sila lamang daw na maglola ang nakatira doon. Ipinakilala nga niya sa akin ang kanyang lola na ayon sa kanya may higit 100 taon na. Nagulat ako kasi nakakapaglakad pa ng maayos at maayos rin itong kausap. Noong una akala ko'y nasa 70 taong gulang pa lamang ito. Lola, si Hernan po, katrabaho ko sa pinagtuturuan ko. Hernan, lola ko, si Kadolor. Isa siyang magaling na manggagamot. Pagpapakilala niya sa amin. Bumati at nagmano naman ako kaagad sa kanya. Ngunit kinabahan ako ng paningkitan niya ako ng mga mata. Siya ba? Tanong ng matanda kay Sir Rudy. Opo la. Tugon naman ni Sir Rudy sa kanya. Tumango naman ang matanda. Hindi ko alam kung anong tinutukoy nila, pero pinakinggan ko pa rin ang kanilang mga pag-uusap. Kaya pala ito nag-react dahil sa may talisman na ibinigay sa akin si Rudy. Pamana pala iyon sa kanya, pero mukhang hindi naman naggalit ang matanda. Pinalapit niya ako kay Lola Dolor. Hinawakan nito ang ulo ko at wari ay dinasalan ako. Hinayaan ko lamang yon. Nang matapos kami, saka pa lamang umamin si Sir Rudy sa akin tungkol sa nangyari sa akin kagabi. Kaya itinapon ko yung pagkain na binigay ni Ma'am Santos ay dahil sa 2 dahilan. Maaari kanyang gawing yanggaw o panglamang sikmura. Ganun lang yon. Anong yanggaw? Anong panglamang tiyan? Nagugulumihang tanong ko pa. Si Ma'am Santos ay isang aswang. Pagdidiin pa niya sa huling katagang sinambit niya.
Nilagyan kita ng proteksyon nang sa gayon ay hindi siya makalapit sa iyo ng basta-basta. Pinamumugara ng mga aswang ang mga taga dyan at ang kadalasan nilang biktima ay ang mga kagaya niyong dayo lamang rito. Paliwanag ni Lola Dolor. Pero hindi ako makapaniwala. Hindi ako naniniwala. Kinagabihan habang mabilis kong inililigpit ang mga pinagkainan ko'y nakaramdam ako ng presensya sa paligid. Walang kaluskos, pero ramdam ko talagang minagmamasid sa labas. Nang matapos ako sa pagliligpit ay minadali kong magkulong sa kwarto. May ginawa akong butas. Sobrang liit lamang nun, para kahit papaano'y makita ko kung sino man ang taong nasa labas. Ngunit pinagsisihan ko rin yon, lalo na nang makita ko ang maitim na figura na nakatayo sa hindi kalayuan sa aking kubo. Sir Joseph, kalalaki kong tao pero para akong tinakasan ng kaluluwa ng mga sandaling yon. Nagtalokbong ako at niyakap ang mga tuhod ko na para bang bata. Dasal ako ng dasal na sana'y magsialisan na ang mga yon. Di ko na binalak na sumilip pa sa butas. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas nang may sumisitsit na sa aking ulunan. Muntik na akong mapatili ng dahil doon. Para bang alam na alam ng kung sino man ang nasa labas kung saan ako nakapwesto. Tinakpan ko ang aking mga tenga upang hindi marinig ang mga sutsot. May isa na kumakalampas banda sa aking ulunan, ngunit isang beses lamang yon. Hanggang sa hindi ko na maramdaman ang kanilang presensya, pinilit kong matulog sa kabila ng lahat at kagaya ng dati, ikinuwento ko yon kay Sir Rudy. Isang beses lamang silang kumatok dahil hindi ka nila kayang lapitan dahil sa ibinigay kong talisman at padasal sa iyo ni Lola. Anito na siguradong sigurado. Magsasalita pa sana ako ng pandilatan ako ni Sir Rudy para bang may sinesenyas siya sa akin. Nagkunwari siyang abala sa kanyang mga paperworks habang ako naman ay lumingon. Nakita ko si Ma'am Santos na nakatingin sa gawin namin. Kung noon ay palabati siya, ngayon ay para bang lumamig ang presensya niya. Ningiti ay wala rin. Napakaseryoso niya. Ayaw kong maniwala na isa siyang aswang. Kaso nga lamang nang tumingin siya sa akin ay nagtama ang mga mata namin at biglang nagiba ang kulay nun. Ngunit sa isang kurap lamang ay biglang bumalik sa dati. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ba ako pero maaari ko ring isipin na isa yun sa mga senyales na isang ang aswang si Ma'am Santos. Isang araw na tag-ulan, nagulat ako nang makita ang mga batang nakatayo sa hindi kalayuan. Basang-basa sila at dala ang kanilang sakong pang-barter. Ngunit nakatayo lamang sila habang nakatanaw sa akin. Yung bang gusto nilang makipagpalit sa akin kaso parang may pumipigil sa kanila. Kinawayan ko sila upang senyasan na lumapit kaso hindi sila gumagalaw. Hindi ko man alam ang kanilang problema pero nakakaawa ang kanilang mga itsura. Lalo pat napakalamig, nakayapak lang din sila. Hindi na ako nakatiis kaya ako na mismong lumapit sa mga bata. Nagubad muna ako ng damit dahil kapapalit ko lamang. Nakashort lamang din ako. Hindi rin kasi ako nakabili ng payong. Sinilyado ko ng maayos sa mga nakaselopay na bigas at dilata. Nang makalapit ako'y kitang-kita ko ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Pero kakaiba. Hindi ko mawari yung sabik na bumalatay sa kanilang buka. Hindi sila nakatingin sa aking dala kundi sa akin mismo. Iba yung titig nila sa akin. Subalit agad ko rin iyong ibinaksi sa aking isipan. Tinanong ko sila kung bakit hindi sila lumapit sa aking kubo. Totally medyo natuto na rin naman ako ng mga basic na kanilang lingwahe. Sinasabayan ko yun ng muestra ng kamay o pagsasenyas upang mas lalo nila akong maintindihan. Tuloy, mukhang nakikipag-usap ako sa mga pipi. Itinuro ng may katandaan sa kanila ang rason kung bakit hindi sila lumalapit sa akin. At gayon na lamang ang pagkagulat ko nang makakita ng isang malaki at maitim na aso sa likod ng aking kubo. Nakasilip ito. Napatras ako ng bahagya dahil nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa amin. Hindi ko alam ang mararamdaman pero naglaon ito tumakbo ito papalayo. Nakakakilabot dahil hindi ordinaryo ang laki ng asong yon. Abot ang taas nito hanggang baywang. Yun ang aking tansya.
Nang makalayo ito'y saka pa lamang ako nakahinga ng maayos. Humarap ako sa mga bata at nakayuko lamang sila. Lahat sila'y hindi makatingin sa akin. Pakiwari ko ba'y baka natakot din sila doon sa malaking aso na yon, kaya naman sinabihan ko sila na wala na. Agad nilang ibinigay sa akin ang isang sako. Hindi ko alam ang laman nun pero tinanggap ko na lamang. Sinabihan ko sila na mag-iingat. Nag-aalala ako dahil baka mamaya niya na makasalubong ng mga bata ang malaking aso na yon. Lumayo na sila pagkakuha ng ipinalit kong bigas. Tinanaw ko pa sila na papasok sa masukal na gubat. Napabuntong hininga ko sa isipin na sa murang edad ay kinakailangan nilang danasin iyon. Kaya naman sa susunod ay hihikayatin ko silang mag-aral at ipapangakong hindi ko lilisanin ang lugar na yon para lamang makatulong sa mga kagaya nila. Pagkapasok ko'y agad kong siniyasat ang laman ng sako. Isa yung karne ng bagong katay dahil sa presko nitong dugo. Kaya hindi tumatagas ay nakalagay ito sa plastik na sa akin din ang galing. Ginamit din pala nila ang pinaglalagyan ko ng bigas. Sa hinuha ko'y isa yung baka. Pulang-pula ang karne nito. Napaisip ako kung saan nila ito kinukuha. Mukhang sulit din naman ang pinambabarter nila dito sa amin. At dahil paggabi ni nagluto ako ng nilagang baka. Sakto dahil wala akong nabiling iluluto ngayong gabi. Habang abala ako sa pagluluto ay hindi ko namalayan ang maaligid sa aking kubo. Masyado rin kasing maaga ng mga oras na yon. Ngunit dahil sa ragasan ng ulan ay mabilis na kinain ng karimlan ng sanlibutan. Ganadong-ganado pa ako nagluluto dahil sakto ang lamig ng panahon sa aking niluluto. Nang makaluto ako'y agad akong kumain. Sarap na sarap pa nga ako. Nakadalawang plato pa ako ng kanin. Nang mabusog ako'y nagligpit na ako upang makapagpahinga na. May natira pa sa niluto ko kaya ipang-aagahan ko na lamang bukas. Pakiramdam ko'y payapa ang gabi ko hanggang sa nakatulog ako ng maayos. Wala akong kamali-mali sa mga nilalang na nakapaligid sa akin. Nakangisi sila at tila ba nagtagumpay sa kanilang plano. Dumaan ng mga araw na tila na namlay ako. Pakiramdam ko'y tatarangkasuhin na naman ako. Nananakit din ang aking tiyan. Si Sir Rudy naman ay hindi nakapasok ng ilang araw. Siguro'y may emergency ito kaya naglibito ng panandalian. Iyon kasi ang narinig ko sa mga kasamahan namin. Katakataka namang lumapit sa akin si Ma'am Santos at tila ba alalang-alala. "Hindi ba maganda ang pakiramdam mo, Hernan?" Tanong niya sa akin nang makalapit siya. Tumango ako bilang tugon. "Ilang beses na akong pabalik-balik sa CR kaso hindi talaga nawawala yung pananakit ng tiyan ko. Hindi na nga rin ako nakakapagturo ng maayos eh." Uwi ka ako habang namimilipit sa sakit. "Umuwi ka na lang muna. Ipagpapaalam kita sa prinsipal." Pumayag na rin naman ako dahil totoo talagang hindi ko na kaya. Sa pag-uwi ko, dinidiinan ko ang pagpisil sa aking puson. Di pa ako nakakarating ay nakita ko ulit ang mga bata. Nagkasalubong ang kilay ko dahil sa wala silang daladala. Walang sako o anuman. Sabay-sabay silang tumingin sa akin na nakangiti. Kinikilabutan na talaga ako ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung ano ang pakay nila. Pero may pakiramdam ako na para bang habang tumatagal ay nag-iiba ang kanilang mga ikinikilos. Tinanong ko sila kung bakit nila ako pinuntahan. Tatagalogin ko na lamang po ang pagkakaintindi ko sa mga bata. "Sabi po ni Ma'am Santos may masakit daw po kayo. Malala daw po kaya kailangan daw po namin kayong dalhin sa isang manggagamot." Tugon ng medyo nakatatanda sa kanila. 7 kasi sila na naglalaro sa 7 hanggang sa 13 anyos. Hindi ko alam kung bakit nila ako napapayag ng mga sandaling yon. Napakiwari ko'y nahipnotismo nila ako. Kaya napapayag nila ako kaagad. Namalayan ko na lamang na sumasama na ako sa kanila papasok sa masukal na gubat. May bahagi sa sarili ko na tumututol, ngunit nagpatangay ako sa mga bata. Nakahawak pa sa akin ng 13 anyos nila na tila ba sinisiguro na hindi ako makakawala. Ang iba'y nakabungis-ngis habang tinatahak namin ang daan patungo sa hindi ko batid na lugar. Habang tumatagal ay sumasakit ang aking tiyan. Sobrang sakit na halos umikot na ang mundo ko hanggang sa unti-unting nanlalabo ang aking paningin.
Ang huling naalala ko'y bago ako nawala ng malay ay ang pagsigaw ng mga bata. Nagising na lamang ako nang marinig ko ang mga boses. Hindi naman nagbubulungan, subalit hindi ko iyon maintindihan. Hanggang sa narinig ko na lamang ang isang pamilyar na boses. "Hernan, kumusta ang lagay mo?" Alalang tanong sa akin ni Sir Rudy. Gusto kong sumagot ngunit tila nanuyo ang aking lalamunan. Napansin naman niya agad iyon, kaya naman agad niya akong pinainom. Nang medyo naimasmasan ako, saka ko pa lamang sinabi ang mga nangyari. Pagkatapos tinanong ko siya kung paano akong napunta sa isang hindi pamilyar na kubo. "Ang mga batang yun ay kasabot ni Ma'am Santos. Gusto nilang mapabilang ka sa kanila. Mabuti na lamang at natunugan ko ang balak nila nang mawala ako ng ilang araw, kaya nailigtas kita." Saad niya pa. Doon pa lamang ako nalinawan. Uupo sana ako nang muling sumakit ang aking tiyan. "Aray, ang tiyan ko." Sambit ko dahil bumabalik ang pamimilipit ng aking tiyan. Mabilis na tinawag ni Sir Rudy ang kanyang lola. Hindi ko inasahan na naroon din pala ang matanda. "Anong kinain mo na galing sa kanila?" Natatarantang tanong pa ni Sir Rudy. Karne yung binarter nila sa akin." Tugon ko naman na hirap sa pagsagot. "Nalintikan na, kaya naman pala. Kahit may talisman ka kaya ka nilang lapitan kasi kumain ka ng karne ng tao na inorasyonan nila." Dismayang saad niya. "Ano?" Gulat ko namang tanong. Ngunit hindi na sila nagsayang pa ng oras dahil pinahiga nila ako. "Kailangan niyang mailuwa ang sisiw na namauna sa kanyang katawan." Saad naman ni Lola Dolor. Kung ano-ano ang pinahid nila sa akin tiyan, pag-uwi may nire-ritual sa akin ng matanda. Pagkatapos ay banayad niyang hinimas ang akin tiyan. Subalit para bang tinutusok na matulis na kutsilyo ang akin tiyan, lalo na habang gumagalaw ang hayop sa tiyan ko ay kumakayod pa'y taas. "Sige lang Hernan, tiisin mo lang." Pagpapalakas pa ng loob sa akin ni Sir Rudy. Halos ipanalangin ko na mamatay na lamang ako ng mga oras na yon nang sa gayon ay matapos na ang aking paghihirap. Habang dama ko ang pagapang paitaas sa tiyan ko ay sinasabayan naman iyon ni Kadolor ng ritual na pinipisil pa yon paitaas. Wari hinaharang ang bandang ibaba ng bituka ko upang di makabalik sa sikmura ko ang maliit na hayop na yon. Andyan sila sa labas." Saad ni Sir Rudy, subalit hindi ko na yung pinagtuunan pa ng pansin. Dahil sa sobrang sakit ng darama ko, iyon kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng solidong sakit. Halos magsilabasan ang litid ng ugat ko dahil sa paninigas ng aking katawan. Sumigaw ako ng sumigaw. Nang magkukuwag ako, ay saka pa lamang ako dinagana ni Sir Rudy. Anya'y lumalabas daw ang lakas ko bilang aswang. Pilit niya akong ginagapos dahil nanlalaban na ako, lalo nang maramdaman ko ang maliit na nilalang na halos nasa lalamunan ko na. Nang malapit ko na itong mailaw ay nagsuka ako ng nagsuka. Isang nakakasulasok at nangingitim na likido ang iniluwa ng aking lalamunan. Halos pati ang sikmura ko'y mailuwa ko na rin. Pinilit kong isuka ang nakabara sa aking lalamunan hanggang sa tuluyan kong nailuwa ang kumakawag-kawag pang sisiw. Nangangamoy ang damit ko sa nagkalat na suka. "Tagumpay, mabuti na lamang at naagapan pa natin dahil kung hindi, magiging peligro ito." Ani Kadolor. Ngumisi naman si Sir Rudy. "Akala nila'y magtatagumpay sila sa kanilang mga plano, pues hindi ako makapapayag." Saad naman ni Sir Rudy. Gusto kong magsalita, kaso ang sakit ng aking lalamunan. Pakiramdam ko ba'y nasugatan pa yon? Pinainom ako ni Sir Rudy. Nang may masmasan ako'y maraming katanungan ang tumatakbo sa aking isipan. Andoon yung bakit ito nangyayari sa aking buhay. Bakit nagkaroon ng sisiw sa aking katawan? Paano naging tao ang karneng kinakain ko? Gayong sigurado naman akong karne iyon ng baka. Kung ano man ang gumugulo sa isipan mo, ipagpaliban mo muna yan. Magpahinga ka na muna saka kita sasagutin. Saad na lamang sa akin ni Sir Rudy na para bang nababasa dito kung ano ang nilalaman ng aking isip. Naisip kong tama siya't lalo pa'y nanghihina ako. Ngunit nagising na lamang ako na nasa kubo na ako. Pinakiramdaman ko pa ang aking sarili. Paano ko napunta rito?
Tanong ko naman sa aking sarili. Akala ko'y panaginip lamang ang lahat dahil hindi na rin sumasakit ang aking lalamunan, pati ang katawan ko'y maayos na rin. Maniniwala na sana ako na isang bangungot lamang ang nangyari, kaso'y may nakita akong sulat sa aking ulunan. Sulat galing kay Sir Rudy. Sinasabi nito roon na huwag kong ipapaalam ang mga nangyari. Huwag din daw ako magpapaalata kay Ma'am Santos na may alam ako, at mas lalong hindi daw ako magtiwala kahit na kanino. Natupi ko na lamang ang sulat na mapagtantong totoo pala ang lahat ng nangyari. Naputol lamang ang pag-iisip ko nang may tumawag sa aking pangalan. Si Santino yon. Mabilis ko siyang nilabas at nakita ko na mukhang masama ang gising nito dahil sa hindi may pintang mukha niya. Para bang binagsakan ito ng langit at lupa. "O Santino, may problema ka ba?" Alalang tanong ko pa sa kanya. Subalit umiling lamang siya. Pagkatapos ay walang pasabing kinuha ang timba ng tubig. Napakunot noon na lamang ako, lalo pat ngayon ko lamang siya nakita na masama ang gising niya. Noon naman ay lagi maliwalas ang kanyang buka kapag kinakausap ako nito. Huminga ako ng malalim. Inhale at exhale para naman medyo kumalma ang aking kaluluwa. Masyado kasing nai-stress ang kaluluwa ko sa mga naggaganap sa aking buhay. Naisip ko na lamang na kapag natapos ang school year na ito ay babalik na ako sa aking pinagtuturuan. Lalo na't may mga banta sa aking buhay dito. Baka sa susunod ay hindi na ako makapagturo dahil isa na ako sa mga nangwawakwak sa nayon na ito. Di bali nang hindi makatulong kung nasa peligro naman ang buhay ko. Nang makapasok na ako sa trabaho ay katakatakang hindi pumasok si Sir Rudy at Ma'am Santos. May ilan sa mga kasamaan ko'y nagbiro pa na baka daw sila'y nagkatuluyan. Baka raw nagde-date sila ng mga oras na yon ng pasikreto kaya parehas silang wala. Hindi na lamang ako nakisali dahil ibang tumatakbo sa aking isipan. Nakailang araw na hindi talaga sila pumapasok. Pati ang mga batang nakikipag-barter sa akin ay hindi na nagtungo. Habang ginagawa ko mga grades ng mga bata ay nawawala ako sa focus kung ano-ano ang pumapasok sa aking isipan na baka mamaya niya na inatake na pala siya ni Ma'am Santos dahil hindi nito na isa katuparan ng plano nito sa akin. Nang nasa kubo na ako, nagsimula na ako mag-impake. Habang ginagawa ko yon, ay narinig kong ipinag-igib ako muli ni Santino. Kaya naman, hindi ako nagdalawang isip na tanungin siya. "Santino, nasaan si Ma'am Santos? 3 araw na siyang wala sa paaralan na." Tanong ko pa rito, pero nagkibit balik at lamang siya napayuwatig na hindi niya rin alam. Di na ako nag-usisa pa ulit, bagkus ay tinuloy ko na ang pag-iimpake ko. Napagdesisyonan ko kasing umupa na lamang muna sa bayan habang hindi pa ako nagre-resign sa nayon na yon. Subalit ng gabing iyon ay nakarinig ako ng mga yabag sa paligid. Mukhang marami sila. Nagsitayuan ang aking mga balahibo sa katawan. Kulang na lamang pati yung sa kilikili ko ay tumayo na rin. Hindi na ako makasilip sa butas na ginawa ko dahil tinakpan ko na rin naman kasi. Hindi ko alam kung natunogan nilang paalis na ako kaya gusto nila akong paslangin na lamang. Nagdasal ako ng taimtim. Kahit anong mangyari, ay sa kanya lamang ako lalapit at sa kanya lamang din ako kakapit. "Sir Joseph," narinig ko ang mga batang kumakatok sa aking pintuan. Tinatawag nila ang aking pangalan. Nanginginig na ako pero wala akong magawa. Lalapain lamang nila ako. Nagkakandaw-tal-utal na ako sa pagdarasal pero patuloy pa rin sila. Ang mahalagay mairaos ko ang gabing yon. Pagkatapos ay isusumpa kung aalis na ako talaga bukas. Wala akong paki kung tatanggalin ako ng principal sa trabaho o di kay papayag silang palayain ako. "Sir Hernan! Sir Hernan!" Paulit-ulit na tawag ng mga bata. Nangihimok na lumabas ako. Tinakpan ko na lamang ang magkabila kong tenga. Habang patuloy na kumakatok ang mga bata at tinatawag ang pangalan ko, ay biglang nahaluan yun ng paghagok na isang malaking baboy ramo. Mas lalo kong diniinan ng pagtakip sa tenga ko. Iba rin kasi ang mga karakas ng mga aswang nito. Bulagaran silang bumisita. Nung unay banayad lamang ang pagtawag nila sa akin, subalit kalaunan nila papalitan na yun ng galit at pagiging agresibo. Ganoon din ang kanilang pagkatok. Palakas yun ng palakas na animoy gustong sirain ang aking pintuan. "Sir Joseph,
Ayaw ko sanang aminin, kaso'y naihi talaga ako sa higaan sa sobrang takot. Kung may sakit ako sa puso'y baka matagal na ako nalagutan ng hininga. May pumapalibot rin sa aking kubo. May mga tumatawa rin ng mahina. Sinasabing may dala raw silang karne at gulay. Hindi ko alam kung pinaglalaroan lamang ba nila ako o hindi. Nang bigla ko maalala na takot pala sa asin at bawang ang mga aswang na yon. Nang mapagtanto kong wala silang balak na umalis, ay nag-ipon ako ng sapat na lakas ng loob. Walang mangyayari kung hindi ako gagawa ng paraan at patuloy na magiging duwag. Nagbilang ako hanggang sa makatayo ako at nagpunta sa kusina. Nangangapa ako dahil sa malamdam na liwanag ng gasera. Nang maramdaman nila ako'y nag-ipon ng mga batang tumatawag sa akin sa pintuan. Parang tinatambol ang puso ko sa sobrang takot. Kahit basang-basa na ang shorts ko at nanginginig ang mga hita ko'y pinilit kong hagilapin ng nakasupot na asin. Halos magkatapon-tapon pa ngayon hanggang sa makatang malakot isinaboy sa ilalim ng pintuan. Nagdurog din ako na maraming bawang upang isaboy sa kanila sa labas. Dinig na dinig ko ang kanilang pag-angil, naghaluwang sakit at galit nila sa akin. Pero dahil umiepekto naman ang ginawa ko'y nilagyan ko na rin ang bawat kilid ng kwarto, lalo na sa ulunan ko at sa butas na tinakpan ko rin. Dahil sa ginawa ko'y dinig kong malakas pa silang umangil na para bang nagbabanta. Pagkatapos ay narinig kong patakbo silang umalis. Doon ko pa lamang nasapo ang aking dibdib. Kahit wala akong sakit sa puso ay magkakaroon pa yata. Nang umaraw ay naganda na ako, hindi ako papasok sa araw na yon. Naisip kong kina Sir Rudy muna ako tutuloy. Hindi na ako nagpaalam sa school na liliban muna ako sa paaralan. Paniguradong isa ako sa ipanlalaman sa chismis ng aking mga katrabaho. At kung huhulaan ko ang sasabihin nila, iisipin nilang nagka-love triangle kami. Na baka dinamdam ko ang sinabi nila na may secret love ang dalawa. Na siya namang totoo na dinamdam ko talaga. Pagdating ko sa bayan ay dumiretso ako agad sa bahay ni Sir Rudy. Nagkataon naman nakararating lamang niya. Nagkagulatan pa kami. Nakita niya ang mga daladala kong bagahe. Mabuti na lamang at lilisanin mo na ang lugar na yon. Gusto ko rin sanang sabihin sa iyo na lumipat ka. Kaso ayaw kong pangunahan ang mga desisyon mo sa buhay. Lalo pat mas lalo kang mapapagastos sa pamasahe. Ayaw ko rin na umalis ka rito sa paaralan namin. Paliwanag yan ng may kuwento ko sa kanya ang mga nangyari. Sa totoo lamang ay hindi ko na rin sinabi sa kanya ang pagdadalawang isip ko na lumipat ng pagtuturuan. Kung hindi pa ako titigilan ng mga aswang na yan, mapipilitan talaga akong lumipat ng paaralan. Sana nga lubayan na nila ako. Huwag kang mag-alala, wala akong balak na lumayas dito. Paniniguro ko sa kanya. Teka, saan ka pala galing? Ano bang mga pinaggagawa mo nitong mga nagdaang araw? Kuryoso kong tanong. Agad naman nag-iba ang ekspresyon ng kanyang buka. Ano kasi, may mga importante kasi akong inaasikaso, kaya ayun. Nito at tumayo na. Magpahinga ka na, bukas sabay tayong papasok. Pahabol pa nito at pumasok na sa kanyang kwarto. Para namang kiniliti ang puso ko dahil sa kanyang sinabi. Mukhang napagod na rin siya sa pinuntahan niya, kaya hinayaan ko na rin siyang magpahinga. Habang nasa kwarto ako'y narinig kong nagbubulungan na maglola sa kanilang kwarto. Tanging plywood lamang kasi ang pagitan ng aming kwarto. Para bang may pinag-uusapan silang ayaw nilang marinig ko. Baka importante. Pero napansin ko na para bang may pag-iiba kay Sir Rudy. Para bang hindi ako kumbinsido sa sinabi niya kanina. Para kasing mayroon siyang itinatago. Kung ano man yon, paniguradong ayaw niyang malaman ko. Kinabukasan ay namasahe kami papuntang paaralan. Doon ko pa lamang napagtanto na hindi ko nasabi na nag-resign na si Ma'am Santos. Nung nalaman niya yon, ay hindi siya nag-react. Naging maayos naman ang araw namin. Nang papauwi kami, ay may nakatanaw sa amin. Si Santino. Kinawayan ko siya subalit iniwasan lamang niya ako. Ni hindi niya akong initian. Para akong sinampal ng kahihiyan, lalo na nang mapansin ni Sir Rudy. Huwag mo na kasing pansinin ng mga yan. Aswang din yan. Kasama yan sa mga bumibisita sa iyo tuwing gabi. Kaya yan galit sa iyo.
dahil hindi kanila nayanggaw o natikman man lang. Saad pa ni Sir Rudy. Sumagi sa isip ko na nagbago ito simula nang mawala si Ma'am Santos at nung hindi ako naisama ng mga bata. Paunti-unti ay napagtatagpi-tagpi ko ang mga senaryo. Subalit ang tanong, nasaan ba si Ma'am Santos? Sa pananatili ko kina Sir Rudy ay may mga napapansin akong katotoong pangyayari. Noong una'y binabaliwala ko lamang dahil baka nagkataon lang. Nang minsang mamalengke ako ay nagulat sila. Sinabihan nila ako na sila na lamang daw ang bahala sa pagkain at bahay. Pero ako sa kanila, nakakahiyang tumuloy sa kanila na wala man lamang akong pang-ambag. Ni hindi nila ako pinagbabayad. Kaya hindi na sila nakapagsalita. Ngunit sa isang araw ay masinsin akong kinausap ni Sir Rudy. Ayon sa kanya aalis daw silang maglola upang bumisita sa malayong kamag-anak dahil malubha daw ang sakit nito. 1 linggo lamang daw silang mawawala. Binigyan niya ako ng proteksyon upang hindi raw ako malapitan ng mga aswang na siya namang ipinagpasalamat ko. Naging maayos naman ang pang-araw-araw ko sa bahay ni Sir Rudy kahit mag-isa na lamang ako. Pati ang mga kinakain ko'y malinamnam na rin dahil sa mga tamang sahog na niluluto ko. Hindi rin kasi ako makapagluto rito dahil toka daw iyon ng babae ayon kay Kadolor. Ayaw niyang lalaki ang gumagawa nun. Kung alam lamang niya, hindi ko alam kung dahil sa sobrang katandaan niya, wala na siyang panlasa sa mga niluluto niya at masyadong matabang. Pero katakatakang kinain yun ni Sir Rudy na siyang napipilitan naman akong kainin. Ayaw ko rin kasing mabastos ang future in-law ko. Charot lamang. Minsan, sinusubukan kong silipin ang kwarto ni Sir Rudy kaso'y masyadong silyado. Ganoon din ang kwarto ng kanyang lola. Dahil din naman nabubuksan ng mga yon, ay minabuti kong gawin na lamang ang aking lesson plan. Habang ginagawa ko yun ay may narinig akong mga bata sa labas. Tumingin ako sa bintana na may tukod pang kahoy. Malakas ang kambog ng puso ko dahil parang natotrauma na rin ako sa mga bata. Nang makita ang mga bata ay napalingon din sila sa akin. Malawak silang ngumiti pero hindi yung ngiti na may gagawing hindi maganda. Nakakapagsalita na rin sila ng Tagalog kaya nilabasan ko sila. May dala silang mga supot na naglalaman ng mga gulay. Kuya, makikiusap po sana ako. Kung pwede po bang kapalit ng gulay na ito 1 takal lamang ng bigas. Hindi pa po kami nakakakain simula nung umaga't tanghalian. Paliwanag ng batang lalaki na nasa 12 anyos pa lamang. Nakakapit sa kanya ang kanyang kapatid na babae. Naaawa ko sa lagay nila. Di man sila mukhang gusgusin subalit kapansin-pansin ang mapapayat nilang mga katawan. Sige dyan lang kayo, kukuha lamang muna ako ng bigas. Iniwanan ko sila at nagselopay ng ilang takal ng bigas. Nang maibigay ko na sa kanila kitang-kita ko kung gaano sila kasaya. Nakakagaan ng puso. Nang gabi ding iyon ay nagluto ako ng makakain ko. Nang matapos akong kumain ay narinig kong muli ang mga batang taga-bundok. Bahagyang nagulat ang puso ko sa takot. Mabuti na lamang at hindi ko nakaligta ang mag-lock ng pintuan. Hindi na ako sumilip sa bintana upang masiguro kung sino man ang tao sa labas. Bagkus ay naghanda ako ng asin at bawang kagaya ng dati ay dinurog-durog ko. Pinagpapahid ko sa bawat sulok ng bahay. Nakarinig ako ng sumising-asing sa labas. Nagpatuloy ako sa pagpahid hanggang sa maisipan kong magtapon ng asin sa labas. Kaso, bago ko yung magawa, ay minarinig akong lumagapak sa bubungan. Sige, subukan mong lumapit rito. Kung hindi bubudburan kita ng asin, may 1 sako akong asin dito. Bulyaw ko sa aswang na nasa itaas. Akma sana akong pupunta ulit sa kusina nang may maramdaman ako sa aking likuran. Tila ba may tao. At bago pa ako tuluyang makalingon ay nahampas na ako sa aking batok. Napakawalang yamo talaga. Pagkatapos mong talikuran ng tribot umalis ng basta-basta. Ngayon babalik at aangkinin mo ang pinaghirapan ko. Dapat ako maging pinuno rito. Galit na saad ni Ma'am Santos. Parang may kaaway ito kaya nagising ako. Unti-unti kong iwinulat ang aking mga mata at ganoon na lamang ang takot na namutawi sa akin ng masilayan ng maraming tao. Bata, matanda, dalaga at binata.
Puro walang pang itaas at mapababae man o lalaki. Kita ko yon dahil sa nagliliwanag na apoy at sa maliwanag na buwan. Akma sana kung gagalaw kasi nakatali ako. Nakaupo ako sa isang bangko. Nakabusol rin ako kaya hindi makagawa ng ingay. Kung tuso ka, mas tuso ako. Alam mo ba yun ha? Nakita mo, mas nauna pa ako sa'yo. Ngayon, sino ang karapat dapat na maging pinuno? Umalis na nga ako ng matagal na panahon pero yan lamang ang kaya mo. Gumamit ka pa ng mga bata ha? Boses naman ni Sir Rudy yun. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang magkaharap sila ni Ma'am Santos at Sir Rudy na animoy matagal nang magkakilala. Kagaya ng mga tao doon ay wala rin silang pangitaas at nababahiran din sila ng lana. Kitang kita ko kung paano manlisik ang mga mata ni Ma'am Santos kay Sir Rudy. Nanlulumo ako sa isipin na parehas pala silang aswang at ang masaklap na bihag nila ako ngayon. Ngayong nandirito na ako, magpaparami ako ng lahi. Total, di kayo nabubuntis na kapwa nating aswang. Mas mainam na ako nang magparami ng lahi dahil ako naman ang lalaki. Hindi ko kailangan magdala ng bata, madaming babae, maraming aswang na malilikha. Saad pa ni Sir Rudy sabay halakhak. Naikuyom ni Ma'am Santos sa kanyang kamao. Pwes, ibigay mo sa akin si Hernan. Total magiging pinuno ka rin naman pala. Apila naman ni Ma'am Santos. Oops, hindi yan maaari. Siya ang magiging alay ko. Kaya nga inago ko siya nang gawin mo siyang aswang upang iyong lahian. Mas matutuwa sa akin ang ating Panginoon. Umungol ako at nagkakawag sa upuan ko. Ibig sabihin ay nalinlang pala ako at balak akong gawin ni Sir Rudy na alay. Natatakot ako pero ayaw ko pang mamatay sa kamay ng mga aswang. Napansin ako ng lahat. Lumapit sa akin si Sir Rudy na malawak ang pagkakangiti. Minasamaan ko siya ng tingin upang ibabatid ang galit ko sa kanya. Hernan, pasensya ka na kung ikaw ang minalas na maging alay ko. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil ngayong gabi ako na ang tatanghaling pinuno ng tribo namin dito. Anya na animoy pinagmamalaki pa ang kahiyupan niya. Umalakak siya bago muling ipinaliwanag sa akin ang lahat. Siya pala ang malaking aso na nagbanta sa mga bata na lumapit sa aking kubo. Siya rin ang nagbibigay ng pangontra sa akin sa mga kagaya ni Ma'am Santos. Isang mga mabababang uri ng mga aswang. Sinabi niya kung anong tawag nila doon. Pero dahil sa naghalong galit at takot ay nakalimutan ko yon. Ang naiintindihan ko lamang ay gagawin akong palahian ni Ma'am Santos habang siya'y gagawin akong alay. Napagtanto daw niya na ang pagiging aswang ang bukasyon niya at hindi ang mamuhay sa piling ng mga tao. Maya-maya, hindi mo na mararamdaman ng sakit pagkatapos ng selebrasyon at pag-aalay namin sa iyo. Huling sabi nito bago ako tinalikuran. Ni hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na makapagsalita man lamang. Inutusan niya ang mga tauhan niya na simulan ng pagre-ritual. Nasaksihan ko mismo kung paano magsayaw ang mga aswang sa isang kawa ng kumukulong tubig. May kinakanta sila habang sumasayaw. Kapag kuway dumating ang dalawang lalaki na may kinakaladkad na babae mula sa isang kubo. Kagaya ko'y nakatali rin ito. Si Ma'am Pamela yon. Nanlaki ang mga mata ko habang nakikita siyang nagpupumiglas. Nabaling pa ang mga mata niya sa akin na wari ay humihingi ng tulong sa akin. Pilit siyang itinutulok sa kumukulong tubig. Napaluha na lamang ako ng buhatin nila ito at inihulog sa malaking kawa. Nagkakawag na parang hayop si Ma'am Pamela. Lapnos ang kanyang balat. Hindi lang yon, pinaghahampas pa ng mga aswang na yon ang kaawa-awang babae. Napapikit na lamang ako sa sobrang takot. Dinig na dinig ko pa rin ang papaupos niyang sigaw. Mas lalo ring lumakas ang kantahan ng mga hayop na aswang na yon. Nagbubunyi sa panibago nilang handa. Lumapit si Sir Rudy sa kawa at hinablot ang buhok ni Ma'am Pamela. Itinaas yun na parang manok. Pagkuwi iminuwestra niya ang itak ng dala-dala at inalisan ng ulo ang babae. Marin ako napapapikit. Nagsusumigaw ang mga aswang. Nanginginig ako sa sobrang takot pero wala akong magawa. Naramdaman ko na lang na may nagbubuhat ng aking bangko.
Nagulat ako sa isipin na baka ako na ang susunod, pero nang iminulat ko ang aking mga mata ay nakita kong ipinasok nila ako sa kubo. Wala akong ginawa kundi ang magdasal lang magdasal hanggang sa maramdaman kong may kumakalag na sa akin tali sa likod. Nang lumingon ako'y mabilis na tinakpan ng kung sino ang aking bibig. Kapag kuway, sumenya sa akin na wag daw gumawa ng ingay. Si Ma'am Santos, patatakasin daw niya ako. Tumango naman ako kahit na sa totoo lamang ay wala akong tiwala sa kanya. Iyon na lamang ang pag-asa para makatakas ako. Diretsuhin mo lang ang likod ng kubo na to. Kahit masukal daanan mo. Pababa na yan sa bayan. Huwag na huwag kang hihinto. Paggabay sa akin ni Ma'am Santos, gusto ko pa siyang tanungin kung anong dahilan na tinulungan niya ako, pero narinig ko na lamang ang ibinulong niya. Tingnan ko lang kung makapagyabang ka pa. Lintik lamang ang walang ganti. Mahina niyang sabi. Tinagpas ko ang sinasabi niyang daanan. Sa unay mababa lamang ang damo, subalit habang papalayo ako ay mas mataas na sa akin ang mga damuhan. Wala pa akong makita ng mga oras na yon. Hindi ko alintana ang insekto, ahas o anumang hayop na namamahay doon. Nakasanggang braso ko sa muka, patuloy akong tumatakbo hanggang sa marinig ko ang nagkakagulong tribo. Dumagundong sa puso ko ang takot na baka maabutan nila ako, pero mukhang nag-aaway sila sa akin tansya. Pababa ang daan, di ko na malaya ng isang bato kaya natisod ako. Pero kahit humihiyaw ako sa sakit ay pinilit ko pa rin makatayo. Habang paikayag ako sa pagtakbo'y may narinig akong humahabol sa akin, mga boses ng bata. Natakpan ko ang tainga ko. Ibang himig nun sa akin. Tinatawag nila ang aking pangalan, kagaya ng pagtawag nila sa akin tuwing may ibinabarter sila sa akin. Hanggang sa hindi ko na malaya ng isang malaking bato. Natalisod ako at bumulusok pa ibaba. Dumausdos ako pababa. Hindi ko alam na halos bangin na pala yon, kung ano-anong tinatamaan ng aking katawan. Hanggang sa matusok ang binti ko ng isang bitag. Nawalan ako ng malay tao at iniisip ko na hindi na ako aabutan ng bukas dahil pagpepiestahan na ako ng mga aswang. Mahal, halika rito. Abay gising na siya. Dinig kong boses na lamang ng matanda. Nagising na lamang ako na may dalawang matandang nakamasid sa akin. Tuwang-tuwa ang mga ito. Nalaman kong ilang araw na pala akong tulog. Nasa bayan ako, hindi kalayuan sa bahay ni Sir Rudy. Nakita raw ako sa paanan ng bundok ng madaling araw, kaya agad akong tinulungan ng mga taga roon. Nananakit pa ang aking katawan. Nagpapaalala sa malagim na nangyari sa akin ng gabing yon. Sir Joseph, naiuwi naman ako kaagad sa Maynila matapos mapadala ng sulat ang aking pamilya. Naikuwento ko rin sa mga tumulong sa akin ang tungkol sa nangyari sa akin, pero hindi na sila nagulat. Mukhang alam din nila na may mga asubang na doon. Pasalamat na lamang daw ako at nakaligtas pa ako. Subalit iniwanan naman nila ako ng napakalaking marka. Naging baldado na ako na hanggang ngayon ay nasa bahay lamang. Nagpi-freelance na lamang ng mga graphics. Di na ako bumalik sa pagtuturo dahil na-trauma na rin ako sa mga bata. Don't get me wrong mga listeners, iba ang panahon namin sa inyo. Iba lamang talagang napagdaanan ko sa mga batang ginamit upang masadlak ako sa ganoong trauma na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sana'y nagustuhan po ninyo. Maraming salamat. God bless.